Okay, so hello everybody. This is Johan Enriquez, of course, the Pop Tenor host, and I would like to welcome you in my very first episode of Studio Chat with Johan. We have with us a very, very special guest, and he happens to be one of my biggest singing influences. Sobrang idol ko po ito, mga kaibigan, and he's one of the reasons why I sing, why I do my best to develop my voice further and discover new techniques. Ayan, gusto ko rin i-share sa inyo sa mga mag-i-enroll dito sa Upper Deck Home Studio. So ladies and gentlemen, without any further ado, the voice of the Philippines' first grand winner, my idol, Mitoy Yonting! Ayan! Thank you, Johan. Kuya Mitoy, maraming. Congrats sa business. Nako, nagsisimula pa lang tayo, Kuya Mitoy. Medyo kailangan masimula. You have to start somewhere. Yes, tama yan. So, pero Kuya Mitoy, gusto ko lang pasalamatan nga for gracing my invitation sa pagpapaunlak ng imbitasyon ko. Pag-usapang kantahan, hindi mo ko mapapahindi. Tapos mas matanda pa ako sa'yo. I'm sure kahit marami kang nalalaman, meron akong pwedeng iba to sa inyo. Meron talaga. Pointers. Pambihira naman. Kung gusto lang naman. Siyempre. Kaya yung mga gusto mag-enroll, yung mga aspiring singers yan, sabi ko, lagi ko sinasabi to kung nasa topic ng pag-uusapan natin to, huwag niyong gawing bisyo yung pagkanta. Kasi yung pagkanta, pag sineryoso nyo, in a blink of an eye or isang snap ng finger mo, magbabago buhay mo. Pag sinuwerte ka. Kaya wag mong tratuhin na hobby o libangan lang. Kung marunong ka rin lang naman kumanta, galingan mo na, ayusin mo na. Tapos magsasali ka sa contest, lumabas ka ng bahay, lumabas ka ng kwarto. Malay mo. Diba? Isang iglap lang. Iikot ng 360 yung buhay mo. Biglang gano'n. Diba? So, seryosohin nyo. Seryoso. O, huwag nyo sabihin, kaya gano'n tong hobby. Hindi. Ano yung against ako sa gano'n. Seryosohin nyo. Laban na. Kaya kami po ni Kuya Mitoy, may mga shows kami na magkasama kami in the past. Tapos fast forward, I think nagkasama rin kami ni Kuya Mitoy. Meron pang isa yung dating grupo. Parang, meron pang isa 4 tenors pa noon. Tapos sa Angelos ako, aliw na. Doon natin nagkasama with Direct Freddy Santos, diba, yung Tita Alice, yung time na yun. So, si Kuya Mitoy po, every time na mag-perform siya, talagang ako, I'm always blown away. Kasi nga, alam naman natin kung gaano, how great of a performer Kuya Mitoy is. And Kuya Mitoy, salamat sa pag-inspire mo hindi lang sa akin, pati sa napakaraming artists, mga aspiring artists out there. So, ito, pag-usapan lang natin, Kuya Mitoy, kasi ganyan ka na ngayon. Mitoy Yonting ka na, yung boses mo nandyan na, yung branding mo. Pero share mo lang sa amin yung kwento. Paano ba nagsimula kumanta si Mitoy Yonting? Elementary pa lang pala. Oo. Kumakanta na ako. Elementary pa. Sa school, Kumakanta ako, sabi grade 3, grade 4. Kasi sa bahay, si tatay pag Sunday, mahilig magpatugtog o kumanta, di ba? Or sa inuman, nakikita ko. Ako, na-discover ko yung sa akin, sa elementary, grade 3 or grade 4. Okay. Kumakanta na ako. At hindi ako, hindi ako pinipilit. Ako yung nagvo-volunteer. Talaga. Di ba? Sabi mo nga, hindi pinag-usapan. Yung kapal ng pes sa TV ng dibdib, sabi ko yun ang pinakamahalagang ingredient. Kung talagang gusto maging performer. Dapat ito. Pero yun na-realize, hindi ako pinipilit eh. Hindi ako gano'n. Michael, sige nakanta, hindi. Sino marunong kumanta? Tumataas ako ng kamay. Sabi ko yun, doon nagsimula. Tapos nag-start high school, ganun pa rin. Ano yung mga kinakanta mo? Nung elementary ko, hindi pa. Nung elementary ko, kasi nga naririnig ko sa tatay ko, Elvis Presley, Paul Anka, Neil Sedaka. Ayan. Narinig ko. Nung elementary, yan ang kinakanta ko. Imagine, grade 3, grade 4, yan ang kinakanta ko. Tapos nung mag-high school na ako, ito na yung era ng new wave eh. Yung mga British invasion na naman. Yan na. Andiyan na yung mga Spando Ballet, Duran Duran, Tears for Fears. Basta yung era na yun. Oo. Tapos nung matuto ko, makakarinig ako ng mga rock music sa kuya ko. Narinig ko yung Deep Purple, yung
Led Zeppelin. Oo. Na ano rin ako na Yung mga birit na yan, The Rock, di ba? maganda, Sobrang maganda. tataas. Scorpions. Oo. Pero, hindi ko agad na ano yun. Di agad na. Oo, hindi ko agad na-achieve yung gustuhan ko lang. Kasi yung Scorpions, kumanta ako sa bar with the band. Nilakasan ko. In Trance ang title. Okay. I wake up in the morning. Sablay ako. Nagpipiyok ako. Yung time na yun. No? Oo. Kasi akala ko, gusto ko siya. Correct. Akala ko, kaya ko nang kantahin. Kaya No? na, Kasi oo. gusto ko lang. Hindi pala yun. Di ba? Okay. Hindi ko, parang kulang sa ensayo. Hindi ako preparado ron. Sure. Oo. So, kaya tinandaan ko yun na ganun-ganon. Dapat talagang gradual din. Hindi basta po parang kaya ko. Hindi. Oo. Subukan mo. Correct. Di ba? Correct. Subukan mo kantahin muna. tama, Hindi puro sa isip. Correct. Oo. Tapos another tip na para pampataas ng boses. Sa akin, nag-work to. Oo. Nauso yung VCD. Nauso na yung VCD. VCD, Yung VCD, male and female, magkasama eh. Minsan magkasama parehas. yung kantahan. Karaoke. Karaoke. Pagsalang mo nun, dire-diretso na yun. Pwede ka mag-skip, pero Oo. ako, pag nagsalang ako, girl song, boy song, girl song, kahit ano, kinakanta ko yun. Diba? Oo. Lahat yung kakantahin ko. So, doon mo na-discover yung paano mo aabutin yung mga mata. Na-exercise. Tama. Na-exercise pala ako Oo. nang hindi ko nalalaman. Yun. Kasi pag ginagtanong sa akin, Sir Mito, paano mo naabot yung mga ganong pagkanta ng pambabae? Sabi ko, ang natatandaan ko lang, yung sa VCD nga. Bukod sa malakas ang loob ko, yung VCD, pag sinalang mo yon, kung alam ko rin lang yung kanta, Nakakantahin na. actually, wala ka namang hindi alam dahil babasahin mo. Correct. Susundan mo lang. Doon, na-develop yung lalamunan ko. Hindi ko alam, nakakaabot ako ng notes na hindi basta naabot ng lalaki. Di ba? Tama. Pero yung bang pag-discover mo nung pag-abot mo ng high notes na yung Kuya Mito, ngayon, alam mo kung ano yung nangyayari sa anong Sa ginagawa mo? lalamunan. Oo, alam ko na. Yun na nga. Ano yung nafe-feel mo? For example, you're going for that note na ito, nag-recording tayo kanina, yung mga matataas ay inaabot mo. Kasi kitang-kita na sobrang komportable ka kapag kinakanta mo yung mga ganong katataas. Oo. So, alam mo ba yung parang nangyayari sa loob, sa lalamunan? Paano ba siya? Hindi ko rin ma-explic pero sabi ko nga, unang-una kasi yung doubt, Okay. yung hesitation. Oo. O, yung pag-hesitate ka na parang gusto kong abutin Yun. yung nota na yun. Yeah. Kasi alam mo sa katawan mo na pag alam mo na maganda condition mo eh. Condition. Parang gusto ko yun dapat do not hesitate. Do not hesitate. Kung may naisip ka na gusto mong gawin, huwag kang mag-hesitate. No hesitation. Kasi pag nandun ka na in the middle of ng pagkanta, gusto mong tirahin, tapos dalawang isip ka, ayun na. Ayun na yung, actually doon, sumasablay lahat. Okay. Sa pananaw ko. Hesitation. Yung hesitation. Oo. Kaya dapat, kung gusto mo, tirahin mo. tira. Kung pumiyo ka, siguro, kung di mo man abot, one reason sigurado kasama yung nag-hesitate ka. Oo. Pero ikaw ba, Kuya Mito, for example, yung mga matataas sa kanta, ito ba yung parang produkto rin o resulta rin ng marami mong mga practice on your own? Yeah, siguro. Kailangan mo siyang Masasabi ko, practice, yes, diba? Before mo siyang okay. Kailangan talaga ng ano yan. Hindi pwedeng biglaan. Impromptu ka. Hindi. Kasi pag nandun ka na sa stage na yun, tapos nandun na yung big note na yun, alam mo na paano gagawin. Yes, Sa paghahanda. Kaya nga, sabi ko nga, di ba, kasama pa yung experience. Yan. Di ba, alam mo na yung, di ba, sabi nga nila, 8 nota lang, di ba? Yeah. Tama ba? Do to do. Yan, Parang 8 lang, di ba? Oo. Mapaglalaruan mo na meron kang pwedeng patamaan kung alanganin ka ron sa original na Correct. pwede mong daanin sa ibang na hindi mali. Pag kumanta si Kuya Mito, sa kapag magsalita siya, isang boses lang. Yun yung parang pag sinishare ko sa mga students ko, speech level singing. Now, if I speak this way, pag kumanta ako, ganito rin ang tunog. No, kanina nag-recording kami ni Kuya Mito, yun yung pansin ko talaga na parang it's a healthy way. Healthy yung ginagawa mo pag Tama yun. Tama yan. Kasi yan din nakatuwiran ko. Ang pagkanta, para ka lang nagsasalita. Oo, na may tono. Oo. Hindi mo kailangan palitan yung boses mo. Nagsasalita kung paano ka makipagkwentuhan. Yan. Yun lang. Di ba? Yun lang ang pagkanta. Tama. Hindi ka maliligaw. Yeah. So, Kuya Mitoy is a perfect example of that. One of the greatest singers out there na kapag kumanta, speech
level. Na yun talagang gusto ko kay Kuya Mitoy. Sobrang effortless kumanta. Kasi, basically, hindi niya kailangan baguhin yung boses niya. So, if he talks that way, pag kumanta siya, ganun din. Diba? So, yun yung ginugol ko rin sa mga students. Kasi yung iba, parang feeling nila, parang gusto kailangan ko gandahan yung boses ko. Iba, hindi na. Modulate. Oo, hindi na natural. Ito nga, meron akong ano dyan, may explanation ako. Oo. Nung araw, nung nagbabanda-banda, kasi nung dumaan yung era ng shakies, wala, I'm sure. Okay. Wala ano pa nun. Yeah. Actually, hindi mo na ako nakapag-shakies kasi late bloomer na rin ako. Late na ako nag-start ng pagkanta. Oo. Hindi ko na inabot yun. Sa shakies nung araw, pag naging banda ka ng shakies, correct me if I'm wrong, yung mga bandang shakies, pero mga tropa natin yan. Nung araw talagang plakahan. Oo. Plakahan. Ibig sabihin, plakahan. Kung ano yung ginawa sa recording, yun ang gagawin ng banda. Nung araw ganon. Oo, nung araw ganon. Inabot ko rin ng konti yun. Oo. Na yung mindset ko nun, na umabot din ako sa ganon. Okay. Na pag gusto ko, kinanta ko yung Air Supply, paplakahin ko rin. O kung paano niya kinanta. Kahit na yung singhot siguro. Ganon, gagayahin mo. Oo. Di ba? Ganon nung araw, dumaan din ako doon. Pero, na-realize ko, sabi ko, yung lalamunan, o naman, di ba, yung lalamunan mo, parang maguguluhan. Maguguluhan yung lalamunan mo. Ngayon, kanina nag-Rod Stewart ka. Ngayon, magbo-Bon Jovi ka. Oo. May mga sariling, mga distinct ang boses. Oo, distinct. Ngayon, mag-Scorpions ka na mataas. Tapos meron kang Led Zeppelin, meron kang Deep Purple, matataas na lalamunan. Mga boses yan. Sabi, siguro kung nakakapagsalita ang lalamunan, boss, sino ba ako? Wala na identity. Oo, walang identity lang ng punang ko. Ano ba? Ganon. Ngayon, binago ko yon mula nung mag-The Voice. Binago ko yon. Kung kakanta ko ng Bon Jovi, kakanta ko bilang si Bitoy. Pero kakantahin ko yung kanta ni Bon Jovi. Correct. Kakantahin ko yung kanta ni Bryan Adams, kakantahin ko bilang Bitoy. Di ba? Parang Queen yan. man yan, Kung mag-Queen man yun, kung dumikit man yan sa Survivor. boses ng original, hindi ko na sinasadya. Pero wala sa isip ko, sa system ko, wala na yun. Wala na yung paplakahin ko para mag-modulate ako para gayahin ko sila. Hindi na. Para yung lalamunan ka, gano'n lang siya, di ba? Relax lang siya na gano'n. Na hindi sila matataranta, uy, Survivor daw. Uy, Bon Jovi na raw. Parang gano'n, di ba? Kung nakapagsalita sila, magagalit siya. Boss, sino ba talaga tayo? Tama yung Kuya. Although we also recognize naman din na may mga singers na talent din talaga nila na manggaya ng Oo, iba naman yun. Kuya Mitoy ginagawa rin. Pero syempre, if we want yung mga impression, no? Yes, yung impression. Pero syempre, kung gusto natin yung talagang boses natin lumabas, gusto natin na magkaroon tayo ng sarili nating identity, ng artistry natin as singers, dapat talaga we should come up with a speech level type of singing na kung ano yung boses talaga natin, yun yung ilalabas natin. Oo. Saka yung pinaka-healthy rin, Kuya Mitoy. Yes, oo. Oo, yun din. At saka, ang sarap pakinggan na may tumugtog. Ay, sino yan Dito yun. Oo, ganun agad na yung tatak ng boses mo. Yes. Alam nila na hindi yung, yung pagkakapare-pareho, wala namang problema doon. Wala akong against doon. Diba? Kaya lang, sino nga ba yan? Parang si mahirap. Diba? Right. Mas maganda yung, ganda agad. Tama. Sarap. Merong identity agad yung lalamunan. Yung boses mo. Yung tunog. Yeah. Kuya Mitoy, thank you sa pag-share ng mga experiences mo. Thank you. I think doon pala sa kwento mo, ako personally, dami na ako natutunan. Salamat. Our viewers out there. So Kuya Mitoy, gusto ko na ito, parang parting words na lang na para sa mga nakikinig na nakatune in sa atin. Para sa mga aspiring singers. Alam ko may binigay ka ng tip kanina, mga 1 to 2 tips that you can give to our aspiring singers, sa mga nag-aaral pa lang din kumanta. Yes. Sige. Okay. Yung sa mga gustong kumanta, sabi ko nga kasi ang pagkanta po, sabi ko nga, kung nakakanta rin lang naman kayo, huwag yung gawing bisyo. Seryosohin nyo. Kung may time kayo mag-ensayo, mag-ensayo. Pero balik muna tayo, yung basic o kung paano maging singer o paano maging maayos na singer. Unang-una, supal lang face muna yung sabihin, in a good way yung kapal ng mukha, tibay ng dibdib, ibig sabihin, yung lakas ng loob, yung guts na tumayo ka sa harapan ng mga tao. Yun ang number one. Sa akin, number one yun. Yung boses kasi, marami ka nang pwedeng pamilian kung ano yung kantang alam mong babagay sa'yo. Kung gusto mo yung mga belting, walang problema. Kung gusto mong yung mga ballads naman, wala rin problema. Basta, as long as na matibay ang dibdib, inuunahin natin, tibay ng dibdib,
magagawa mo lahat yan. Maging dancer ka man, kung ano mang field ang gusto mong pasukin. Yes. Unahin natin yung tibay ng dibdib, yung lakas ng loob, kung paano humarap sa tao. Tapos to follow na yun, maaaral na lahat yun eh. Oo. Kaya ulitin ko ha, huwag yung gawing bisyo, seryosohin nyo. Serious. Okay, ang sarap kaya, ang sarap kaya. Yeah. Ayun, so build up ko lang sinabi ni Kuya Mito, yung kapal na mukha, yung tibay ng dibdib. Kasi isa yun sa mga, sa 3 pillars na meron yung Upper Deck Home Studio. So we want our singers, our students to develop. We want you to sing with power, confidence, and ease na ang perfect embodiment nun. Mito Yonting, ladies and gentlemen. When Mitoy sings, he sings with power, he sings with confidence, and he sings with ease. So, ladies and gentlemen, Kuya Mitoy, maraming salamat Thank you, ulit sa Johan. pagpa-unlock ng invitation dito sa No Upper Deck Home problem. Studio. So, would you like to invite them now to where can they find? Of course, they can find you anywhere and everywhere, pero plug mo na rin, Kuya Mitoy. Go. May mga shows basta ka lang kayo. coming, yeah. Kung gusto nyo maglibang-libang, kaya lang, Wednesday, Thursday Yo. kami sa Resorts World. Nadalo Pero kami somewhere dyan. in Quezon City, parang once a week kami dyan sa Fin and Claw and dyan sa Alabang yung May pwesto ka rin pala sa bar, ano ba yung Okay. bar 9 yan sa may Alabang. Sure. Oh, meron kayo. Basta yun lang, enjoy life, enjoy singing, and God bless us all. Yun lang. Yun. So, ladies and gentlemen, Mito Yonting po. Thank you, Johan. And Thank you. thank you. Thank you, Idol, thank you. Kuya. And so this is again the first episode of Studio Chat with Johan. So feel free to follow us in all of our social media platforms at Upper Deck Home Studio. And follow na rin po yung personal social media at The Pop Tenho. So if you want to register for vocal coaching or mixing, mastering, recording dito sa studio, feel free to scan this QR code. Makikita niyo sa screen yung QR code. So again, this is Johan Enriquez. Thank you and God bless you. See you on the next episode. Bye-bye.